ideolohiya at neokolonyalismo. Mga ideolohiyang laganap sa daigdig. Ang ideolohiyang ang nagsisilbing pundasyon ng sistemang pampulitikal at pang-ekonomiya ng isang bansa o ng isang kilusan. Ito rin ang nagbibigay daan upang maging matibay ang pakisang lakas ng mga mamamayan sa isang bansa o lugar. Konserbatismo. Ang pangunahing layunin ng ideolohiyang ito ay mapanatili ang nananaig na kaayusan, status quo. Pinahahalagahan nito ang mga tradisyon ng mga nakaraang henerasyon kaysa mga makababagong sistema ng hindi tiyak ang direksyon at hindi maasahang makatutugon sa mga suliraning hinaharap ng mundo. Si Edmund Burke ang isa sa mga nagtaguyod ng ideolohiyang ito. Lumaganap ang ideolohiyang ito sa Middle Ages. Isa sa mga nagtaguyod nito sa makabagong panahon ay si Margaret Thatcher, dating punong ministro ng Britanya, na naniniwalang isinagawa ang kontrobersyon ideolohiya bilang patakaran. Kapitalismo. Ang pag-iipon ng kapital ang binibigyang diin sa ideolohiyang ito upang higit na mailago ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mga namumuhunan. Ayon sa ideolohiyang mahigit na mataas ang kalidad ng bawat produkto at serbisyo sa pamilihan dahil sa kontribusyon ng mga namumuhay, sapagkat pipilitin nilang magustuhan ng mamimili ang kanilang mga produkto. Ang layunin ng ideolohiyang ito ay tuluyang wasakin ang hindi pagkakapantay-pantay batay sa uri o tinatawag na social classes, sapagkat ito ang nagsisilbing batayan ng pagkakahati-hati ng tao ayon sa estado at oportunidad sa buhay. Isa si Karl Marx sa mga nagsulong at gumawa ng ideolohiyang ito. Ayon sa kanya, ang komunismo ang pinakamataas na yugto na maaaring abutin ng patuloy na pagbabago ng lipunan. Tinuligsa rin sa sistema ito ang maluho, makasarili at materyosong pamumuhay na umiiral. Ang Italya ay isang bansa ng kanlurang Europa na gumagamit ng diktadorya o isang bansa na pinagmamalaan ng isang tao na nagtatagay ng ganap ng kapangyarihan. Si Benito Mussolini ng Italya ay tinutulungan ng isang partido politikal na tinatawag na Pasipal. Social Darwinism na naniniwala na sadyang magpagkakapantay-pantay sa natural na kaayusan ng mga bagay-bagay. Demokrasyon. Ang demokrasyon ay nagmula sa Gresya ang salitang demos at pinagdala na ang ibig sabihin ay mga tao at pagmamahalaan. Ang pag-uusbong ng neokolonyalismo. Pagkatapos ng ikalawang limangang daigdig, lumitaw ang isang uri ng lalakot na tinatawag neokolonyalismo. Neokolonyalismo vertikal. Bagamat malaya na ang mga bansang dati ay nasakop na impluwensyahan pa rin ng mga manlalaki na bansa ang vertikal na aspekto. Bansang dating nasakop. Neokolonyalismo pang-militar. Nakikita rin ang neokolonyalismo sa aspekto ng militar. Neokolonyalismong pangkabahayan. Ang neokolonyalismong rin ay nakaimpluwensya sa usapang pangkabuhayan. Mayroong kondisyon ang dating kolonyang bansa tulad ng pagpahintulot na magkaroon na pag-aaring lupain ang mga dayuhan.